Vico Soto naglabas ng matinding revelasyon ukol sa binayarang interview di umano ng mga diskaya. Sa ngayon nga ay trending at usap-usapan at napakalaking isyo ng pangungurakot sa mga flood control projects. Kamakailan nga lamang din ay naglabas ang ating Pangulong Ferdinand Marcos ng listahan ng aniyay mga top contractors na siyang nang-asiwa sa mga maanomalyang flood control projects dito sa ating bansa. Base sa listahan, ilan sa mga contractors na siyang napasama sa top list na nang-asiwa sa mga flood control projects ay pagmamay-ari ng pamilya Diskaya, na siya namang nakalaban ni ngayoy Pasig City Mayor Vico Soto sa posisyon sa pagka-mayor ng Pasig. Ayon pa kay Mayor Vico Soto ay balang araw daw ay lalabas din ang katotohanan sa isyu ng pangungurakot. Isa pa sa mga maanghang na revelasyon ni Pasig City Mayor Vico Soto ay nang maglabas ito ng isang Facebook post. Dito ay pinasasaringan nito ang aniyay mga mamamahayag na binayaran pa di umano ng mga diskaya ng napakalaking halaga para lamang ma-feature sa isang interview. Hindi man diretsahang pinangalanan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang mga news anchors, ngunit makikita sa kanyang Facebook post na ang mga news anchors na ito ay sina Miss Corina Sanchez at ang kapareha nitong isa ding batikang news anchor na si Mr. Julius Babaw. Narito ang detalye at bahagi ng nasabing Facebook post ni Pasig City Mayor Vico Soto. With these interviews again going viral, let's look at it from a different angle. Bago tanggapin ng mga kilalang journalists ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, "Uy teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin?" I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered, at practices like this which undermine the integrity of their profession. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but at the very least it should be considered shameful and violative of the spirit of their code of ethics. Pwede silang magtago sa gray areas, hindi naman journalism ito, more of lifestyle lang, kailangan kasi ng sponsor, pero wag na tayong maglokohan. They rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities, puhunan, dapat nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad, at sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga corrupt kapalit ng pera. Let's remember that corruption is systemic, it permeates into every sector of society, not just government, but we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part, wherever we are and whatever our position may be, one step at a time. Asterisk not an exact figure pero alam nyo na, ang naturang post na ito ay nasundan pa ng pahabol sa naturang post ni Pasig City Mayor Vico Soto, at narito ang kanyang komento sa kanya ding Facebook post. Hindi naman sa gusto kong gumawa ng bagong kaaway, pero tingin ko kailangan din mapag-usapan ito nagkataon malakas ako nung halalan pero kung sa iba nila ginawa baka wala na, anyway, kayo na po ang bahala sa akin. Manatiling nakatutok sa ating channel para sa iba pang showbiz kaganapan. Maraming salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like and subscribe.